So say amen if you there. Ephesians chapter 1, verse 3 to 14. So, bago basahin ko yung mga kapatid, tayo muna inuwa sa Panginoon minsan para natin. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, once again we thank you for this privilege to honor you and to worship you in this place. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay na kayo po yung Diyos na tumawag sa amin, nagbago sa amin. Diyos na patawad ay mga kasalanan sa magitan ko ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Lord, we thank you for that hope that we have right now. Even though, Father, from time to time, we experience challenges in this life, but Lord, we promise to us that every walk, Lord, na aming pong ginagawa, in every circumstance, Lord, na aming pong ginadaanan, Father, we promise to us that ikaw ang kasama po namin. Lord, as we read your word, may your spiritual understanding be upon to us, Lord God. Give us, Lord God, more insight, Lord God, upon your word. Thank you and we honor you. In the name of Jesus, amen and amen. So, there are more than 42,000 known major and minor festival in the Philippines. According to yan sa record. The majority of which are in barangay level, even in villages. So, sino po dito ang nakatry na nag-fiesta? O, iniwala po lahat ng barangay sa Pilipinas may fiesta po. Tama po ba? Hindi lang minsan barangay, pati nga doon mismo sa mga subdivision, di ba? May mga fiesta na ginaganap. Okay? So, due to the thousand of town, city, provincial, national, the villages fiestas in the country are talagang buwan-buwan, parang linggo-linggo kung titignan mo sa buong Pilipinas, may nag-celebrate po ng fiesta. Kaya nga sabi nila, Philippines has traditionally been known as the capital of the world's festival. So, kaya po tayo nasabihan na the World Capital Festival is the Philippines because we have 42,000 festival every year. So let me give you some major festival. The Calibo Santo Niño. Sino mo nakakaalam po niyan? Yung Ati-Atihan Festival. So, Ati-Atihan Festival is in the Philippines festival held annually in January to honor the Santo Niño in several towns of province of Aklan and Panay Island. Ito pa, very familiar, Sinulog Festival. Cebu. And Sinulog Festival is an annual cultural and religious festival held in the city of Cebu. Ayan, kaya po yan. Ito po, Lantern Festival. Saan ito? Sa Pampanga, di ba? So, the city of San Fernando in the Philippines hosts the giant lantern festival every year in the middle of December. In fact, September pa nga lang eh. Pag nag-burn na yan, pumunta po sa bandang Pampanga, napakarami na pong magandang mga kulay na mga, sabi natin mga lantern. Eto, Katayawan Festival. Davao. Ayan, Davao, di ba? So, kita na, napakarami pong festival sa Pilipinas. Ito, kung alam niyo po ito, Banagbag nga Festival. Baguio. So, ako namin yan sa Baguio. Ayan. So, ano po yun sa Baguio pa is grabe talagang mga tao doon. Talagang mas highlight po ang Banagbag Festival kasi Christmas at New Year. Talagang napupuno po ang Burnham Park, napupuno po yung section doon ng mga tao. Sabi nga yung description, hindi raw mahulugan ng karayot. Sobrang dami. At talagang dinadayo po yan. Meron pa isa. Yung tinatawag na Mascara Festival. Mascara Saan yan? Festival? Yes, Bacolod, Bacolod yes, City. Bacolod City. Di ba? So, ano po yung pinapakita ng mga festival na ito na ginaganap sa buong Pilipinas? No? Ano po yung kanilang nirepresent? Sabi ng iba, the core idea why Philippines or Filipinos are many fiestas is because in the form of pasasalamat. Diba?
So they are doing these fiestas, napakabongga talaga, especially the major festival ng Philippines. So titignan natin, ang pinaka-core po nito daw is pasasalamat sa Panginoon. So ibig sabihin, ang mga Pilipino pala ay natural pala na mapagpasalamat. Amen ba? Amen. Na meron tayo ditong mga bonggang mga klase ng mga fiestas. Actually, marami lang mga fiestas hindi pa nabanggit, pero at least yung mga major fiestas po, nandun po tayo. So, nakatin po ako minsan sa isang fiesta sa San Juan. Ha? Tubig. Magkakuha kayo kasi whether you like it or not, pagdadahan po kayo doon, bubuhusan talaga kayo ng mga balde-balding tubig. Kasi nga, ang kanilang piyesta ay basaan doon. Kaya, marami. Meron pang isa, yung lechon piyesta. Ito yung masarap puntahan. Talagang masasawa po kayo sa pagkain ng lechon. Kailangan lang magdala kayo ng Bawang. Ano ba, mahal magdala ko blood? kayo ng maintenance. Okay? Mahal So, blood. mga kapatid, bilang mga Pilipino, alam natin itong mga festival na ito na pinaka-core reason why we are celebrating those festivals is pasasalamat. Likewise, mga kapatid, as a Christian, we have a lot of things to be grateful in the Lord. Amen ba? Amen. Sabi nga, di ba, may isang kanta na count your blessing one by one. Of course, in this world naman talaga, hindi naman talaga natin maiiwasan minsan yung mga pressures, yung mga problema, yung mga emotional hurts. But the Bible reminds us that we as a Christian, God bless us abundantly. Amen ba? Amen. That we need to be grateful even in the midst of, sabi natin, hurts, pain, failure, di ba? Yung mga hindi nag-work ng mga iniisip natin, we should be grateful and be thankful because God bless us so much. Let's read Ephesians chapter 1, starting verse 3 hanggang 14. Sabi dito, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So the first thing na ibinigay ng Diyos sa atin when we become united in Christ is the full spiritual blessing that comes from above. Ito po yung declaration ng Bible. Na once na ikaw ay nanalig na kay Jesus, yung buong kapapala mula sa langit ay ibinigay na sa atin. Tanong ko sa inyo, na-receive niyo po ba? Amen? So, the question is, why God immediately bless you spiritually? Bakit po hindi mo ako binbless ng kahit lang 1 million na lang para hindi na ako mag-work? Diba? Sometimes parang it sounds practical sa atin, but why God bless us spiritually? Diba? What you can see in the spiritual, it manifests in the physical. Tama ba? Halimbawa, love. Love is spiritual. Tama ba? So, ano po yung action ng love? Kaya may sabihin tayo, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, it means a person become more generous if the love of God ay nasa kanya. So, it's the manifestation from the spiritual. In verse 4 said, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His Son through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. In verse 7 said, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the richness of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding. In verse 9 said, He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure. Ano po yung kanyang mystery of will na ito na sinasabing according to His good pleasure
He made known this mystery of His will. Because Apostle Paul is alam niya ang Old Testament history of God. Alam po yan ni Apostle Pablo. And in the Old Testament, marami pong mga prophecy with regards for our Lord Jesus Christ. And in the Old Testament, that prophecy for them is still a mystery for them. But now revealed, that mystery through the body or through the Lord Jesus Christ. Kaya sabi doon, the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. So all the fulfillment of the Old Testament is fulfilled in the life of Christ. Kumbaga, mas naunawaan ng tao o yung mga nanampalataya sa Diyos yung kanyang kalooban nung dumating na ang Panginoong Hesus sa mundong ibabaw. When the Word became flesh. Mas naintindihan ng mga tagasunod ng Diyos ang nais ng Panginoon. Saan liputan nito? In verse 6, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all in heavens and on earth together under one head, even Christ. In verse 11 it said, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Alam niyo mga kapatid, pag nakabasa ko ito, sumasabi sa akin yung the life of Joseph. Yeah? Na si Lord talaga yung nagbigay ng pangarap kay Joseph. Joseph di niya pinangarap na one day sa buhay niya magiging siya sa pinaka-powerful person in Egypt. He never dreamed that ni Joseph. But God dreamed to Joseph. And because of Joseph trusting God daily, sabi ng Bible, God will be Joseph and time will come, nangyari po yung pangarap ng Diyos sa kanya. So ito yung sinasabi ng Bible na we are predestined sa kalooban ng Panginoon. In verse 1 said, in order that we, sabi niya ganyan, who were first hope in Christ, might be the praise of His glory. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked with Him, with the seal, the promised Holy Spirit, with a deposit guarantee in our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat sa mga saints sa mga Ephesians? Dito pinapakita po natin, pinapakita ni Apostol Pablo, how these people bless them with spiritual blessing. Kasi nga, ang Ephesian Church ay naghahalo po yan, dalawa kasi yung group of people dyan eh, the Jewish people and the Gentile people. And Apostle Paul trying now to give a letter to unite them. At parang sabi niya Apostle Paul, hey, Jewish, my brethren Jew and my brethren Gentile, di niyo ba alam na through our Lord Jesus Christ, you are already now one. So no need to magasalot ng church wala ng faction, wala nang parang division na ikaw isang Hudyo, ikaw isang Gentile, so diyan kayo, dito kami. No. In Christ, we are now one. And we need to be thankful for this kind of blessing na meron tayo. Kaya dito po, nais ko po kayong dalhin sa isang title about gratitude in Christ. Sabihin nyo nga po, gratitude in Christ. Gratitude in Christ. Gratitude should be our, as a believer, gratitude should be our greatest attitude. Kasi bakit? We are united in Christ. Ito dapat yung isang mas na-develop sa atin na magpasalamat lagi tayo sa Panginoon sa anumang sitwasyon at oras. Ewan mo ba? Sabi ni William Ward, gratitude can transform a common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy,
and change ordinary opportunities into blessing. Ibig sabihin, when we become more thankful sa buhay natin, mas nakikita natin ng maayos ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Di ba? Mas nakikita mo na, ay grabe pala, ito pala yung blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ay grabe pala, ito pala yung gusto ng Panginoon na gawin ko. So, ibig sabihin, pag tayo nagiging grateful daily, na i-align yung puso natin doon sa kalooban ng Diyos. Amen ba? So, ano ba yung sabihin ng gratitude? Sabi, gratitude is a deeply felt emotion or attitude of appreciation, thankfulness for the blessings, kindness, or positive aspect of one's life, circumstances, or experiences. It involves recognizing and acknowledging the goodness that one receives from others, from the world around them, or even from within themselves. So yun pala yung ibig sabihin ng gratefulness or gratitude. It's from the deep inside of our emotion. No? Talagang pasasalamat na nanggagaling o bukal sa ating puso. So ano ba yung 3 cores of gratitude? Ayan. Para makita po natin. So 3 cores of gratitude involves, number 1 is the recognition. You recognize how blessed you are today. Amen ba? Are you blessed today? Do you recognize that God really blessed you today? Being aware of acknowledging the things, people, or experiences which one is to be thankful. Alam niyo po, ito lang, mapalad po tayo mga kapatid na tayo ay nandito sa bansang ito. Siguro marami po kayong mga kilala sa bansang Pilipinas. Nang mo na yung problema doon is ang mahal po ng gastusin. Ewan ko lang po sa ating mga bisita ngayon kasi galing po sila ng Pilipinas. Totoo po na, mahal na po ba ang gastos sa Pilipinas? Di ba? Kaya, salamat dahil God bless us na maging bahagi tayo o makapunta tayo sa lugar na ito. Yes? Nandun pa rin talaga yung paghahanap buhay. No? Ito sa akin talagang grabe yung pag-work. Talagang hanggat maaari talaga kung pwede nga lang gawin 30 hours per day pag-work, di ba? Kasi nga, napakaraming opportunity sa bansang ito na wala sa bansang Pilipinas. Kaya we need to recognize that Lord, thank you for the privilege na nandito po ako. Salamat din sa Strength Daily na napupulfil ko yung responsibilidad na ibinigay niyo po sa akin. The next is appreciation. Ano ba yung appreciation? Feeling a sense of value and appreciation for the blessing or benefit received, whether big or small. So, na-recognize mo yung galaw na Diyos sa buhay. Pangalawa, after you recognize it, na-appreciate mo talaga siya. Lord, we thank you for this life that I have. Di ba? Kasi minsan, kaya minsan nagkakaroon tayo minsan ng parang prosperity sa buhay if we try to compare our lives to others. O para mas successful sila kaysa akin. Di ba? O para sila, ang dahil narating nila, pero ako hindi. So if we try to be like that, the chances are, feeling mo tuloy, wala kang narating sa buhay. So na-neglect mo na yung blessing ng Panginoon na dapat meron ka. At dapat doon ka nakafocus sa blessing ng Diyos na meron tayo. Hindi alam na yung mga taong sa galing mga successful, pag mag-mag sila sa buhay, hindi mo alam kung anong ginagawa nila. Di ba? Hindi mo alam kung gagawin yung umiiyak sila pag sila mag-isa na lang. Samantalang tayo, sa biyaya ng Panginoon, tayo po nakahangin din. Amen ba? Tayo po ay nakaroon ng peace of mind because Jesus is the Prince of Peace. Diba? Na hinahanap po ng sanlibutan ito. Ano ba yung pangatlo na core of gratitude? Is thankfulness. Ayan. Expressing gratitude through words and action or thought. Often by expressing thanks to others or to a higher power. Sabihin, to the Lord or to God. So ito yung tatlong core ng gratitude na dapat nating malaman na we need to recognize God in our life, yung mga blessing niya, maliit man yun malaki. We need to appreciate those blessings na meron tayo. Diba? And the third is, magpasalamat po tayo. Araw-araw. Kaya nga dapat meron tayong practice as a Christian. Pag-isip mo ng umaga, pagbukas mo ng iyong mga mata, dapat magpasalamat na tayo sa Panginoon.
Kasi bakit? God extend our life. Diba yung gaya ng sinabi ko sa inyo nung ako nag-birthday, na-realize ko na hindi pala plus 1. Diba? Nadami ko sabi, diba? Plus 1, diba? Na-realize ko, sabi ko, hindi pala plus 1 ito ha. Minus 1. Sabi ko, grabe pala. Hindi pala ako padagdag ng edad, pa-minus pala yung buhay ko sa mundo. Therefore, I need to be grateful to God. Sabi ko, Lord, ano yung pwede mong gawin sa aking buhay? Lord, magpasalamat sa iyo. This is the greatest that I can do in my life. To thank you for all the things that you have done in my life. So, as I emphasize, the richness of blessing we have in Christ may lead us as a Christian to be more grateful in life. Na pag nasalubong mo, ay, Kristiyano yan kasi bakit? Ang tamis ng ngiti. Tama? Yung bang stress ka, pero pag nakita mo yung Kristiyano, nawawala yung stress mo. Ayun eh. Yun dapat yung meron tayo eh. Kasi bakit? The Bible tells us that God blessed us so much. Diba? Yes, maybe meron kami nagdaan during that time, but you have also a lot in your life to be thankful to the Lord. At dahil doon, napapangiti ka sa iyong sarili. Kasi bakit? Pinagpala ng Panginoon. So, as I emphasize the riches of blessing we have in Christ, in Ephesians chapter 1 and chapter 3, chapter 1 verse 3 to 14 may lead us to be more grateful as a Christian, even though it seems our circumstances are not favorable sa ating buhay. Are you there? Ready po kayo? So number 1 is believers of Christ are chosen and predestined by God. So believers of Christ are chosen and predestined by God. Ang mundo pong ito, sino pong nag-try mag-apply ng trabaho at gumawa ng resume? Ano mo nilagay sa inyong mga resume? Diba? Lahat ng inyong mga experiences at narating, ilalagay niyo po lahat yun. Diba? Bakit? Why? Kasi nga, criteria ang pinag-uusapan dito. Pag nabasa yan ng boss na the more experienced you are, the more na mas mataas ang iyong narating sa pag-aralan, the chances are, matatanggap ka. Diba? Yun po yung sistema ng mundo ito. Kaya nga minsan pag tayo minsan ay parang mga wala tayong degree sa buhay, parang nagkokos sa iba na parang they have a loss of steam. Pero marami rin pong mga nagtagumpay sa mundo ito na hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Diba? Pero this is the reality of this world. So they choose based on the ability, talent, and beauty. Kaya pag nag-apply ng trabaho at nakita mo meron mas magaling sa chances are mas makukuha po siya. Pero sabi ng Bible, we are chosen by God and predestined by the Lord. Mga kapatid, paano pumili ang Diyos? How God choose you today to be His child? Paano ba pumipili ang Panginoon? So God's choice of believers. God's choice of believers is seen as an expression of His grace and mercy. It is not based on human merit, but on God's unconditional loving kindness. Ibig sabihin mga kapatid, nung pinili tayo ng Diyos ayon sa Kanyang pagmamahal at kabutihan. Amen ba? Hindi niya tayo pinili dahil pogi ka, marami kang kakayahan, malayo ang narating mo sa buhay. No. When God choose us, He is according to His love and kindness. Sino po dito ang nakatry ng bumili ng
pinaka-favorite niya, ay gusto niyang gadget. Marami sa atin dito sa PCB nakabili ng magandang mga gadget, di ba? So, nung first one na bili yun, ano yung pakiramdam? Di ba, masaya? At ano yun? Iingatan mo yung gadget na yan, di ba? Hanggang maaari, ayaw mo itong masira, ayaw mo itong magasgasan, o ano man. Kasi nga, pinag-ipunan mo yan ng matagal eh. Di ba, you spend time and money para maipon mo yung tamang halaga at bilhin yung gadget na yan. Ibig sabihin, pinili mo talaga yan para maging sa'yo at iingatan mo yan. So how much more ang Panginoon natin? Hindi niya pinili dahil ikaw ay maganda, ikaw ay magaling, no? Pinili ka niya ayon doon sa kanyang pagmamahal. His unconditional love. At dahil doon, special ka. Amen? Mga kapatid, ang ating Diyos po pag pumili po siya, quality. Hindi po siya pumipili ng mga second hand. Do you agree with that? Ibig sabihin, nung pinili tayo ng Panginoon, kita-kita ng Diyos sa atin. Eto, grabe ito. First hand ito. The Imago Dei is there. Kaya nga, pag tayo dumadaan ngayon ng mga pagsubok sa buhay, let's go back. Lord, yung pinili mo ako. And you choose me to be your child. Ibig sabihin, Lord, ako pala ay mahalaga sa iyo. And hold on to that. Bakit? Kasi nga, yun ang ginawa ng Diyos para sa atin. And secondly, predestination for the adoption as son. Dati, hindi po tayo anak ng Diyos. Tama po ba? Sabi ng Panginoon Jesus, doon sa mga Pharisee, your father is a devil. Di ba? Sabihin, kung hindi tayo anak ng Diyos noon, sino yung tatay natin? But now, the Bible tells us that we are adopted as sons and daughters of God. Paano pa nangyari yun? Ano po yung ginawa ng Diyos? Bakit tayo naging anak niya? Because of the sacrifice of His Son, Jesus Christ. So those who believe in Him, sabi ng Bible, shall not perish, but have eternal life. Napasabi ng John chapter 1, verse 12, to those who accept Him and believe Him, He gave the right to become children of God. So gratitude arises from the acknowledge that God, in His sovereignty, has predestined us for adoption as His children. Ibig sabihin mga kapatid, we are not left orphan or alone, but welcome into His family. So once we believe in the Lord Jesus Christ, lahat po tayo ay nagiging kasama sa Kanyang pamilya. So lahat po tayo dito, we are in the family of God. Kaya nga walang Kristiyanong nag-iisa. Walang Kristiyanong solo. Pag sinabi mong Kristiyano at solohista ka, wala kong nga kasi, bakit? Once we become a Christian, sabi ng Bible, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Panginoon. Kaya we need to be thankful and to be grateful. Why? Because God chose us and predestined us to His love. Pinili ng Panginoon sa Kanyang pagmamahal at hindi lang po yan, tayo po ay Kanyang pinili para maging Kanyang pamilya. And sooner or later, sana po malaki na dumating ang Panginoon, God will take us in His place. Diba sabi niya sa John, for a while, wala ako but after a while, babalik ako and dadali ko po kayo doon sa lugar kung saan dapat kayo pumunta. So the Lord Jesus Christ promised to us na when He come back, tayo po ay dadali niya sa Kanyang kaharian. So ano ba yung mga dapat ipagpasalamat? In fact, this chapter, itampak na yung mga bagay na sinabi rito, but allow me to share the three things na dapat yung makita rito. So believers of Christ are redeemed through Jesus' blood. Gaano po kahalaga na tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan?
Gano'n po kahalaga na tayo po ay mapawalang sala sa harapan ng Panginoon. Sinasabi po ng Bible sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Ibig sabihin, kung tayo ay hindi pala napatawad sa ating mga kasalanan, kahit pala anong sikap mo sa mundong ito, at the end of your life, ang punishment pala ay death. Ano ba yung death sa Bible, Pastor? The death in the Bible is separation. Ano ba yung separation na sinabi ng Bible? Yung pupunta na sa lake of fire, which is, in the Revelation said, the second death. Ibig sabihin, may hiwalay ka na doon, hindi mo na mararamdaman yung potential ng Panginoon, yung pagmamahal niya, yung kanyang tinig. Totally separated from the Lord. Kaya ayaw ng Panginoon na tayo mapunta doon. At ang ginawa ng Panginoon, in Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but, sabi doon, the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, ang Diyos din mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Kaya nga word na gift. Ang tanong po mga kapatid, na-receive ba natin yung regalo ng Diyos sa ating buhay? Na-receive ba natin ang buhay na walang hanggan? The Bible tells us that if we believe in the Lord Jesus Christ, we will receive eternal life mula po sa Kanya. So the Apostle Paul, in writing to the Christian in Ephesus, emphasizing the richness of God's kindness and grace. The verse highlights the sacrificial act of Jesus Christ, God's Son, who shed His blood as a payment for humanity's sin. The act of sacrifice is seen as the mean through which the believer are freed from the consequences of sin and forgiven by God. So ito po yung sinasabi ng Apostle Pablo, yung pagpapatawad ng Diyos sa atin is in the life of our Lord Jesus Christ through the shedding of His blood. Bakit mahalaga po ito? Bakit mahalaga na ang Panginoon siya mamatay para sa atin? Because the Bible said, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Therefore, kailangan may mamatay para sa atin at magbayad ng ating kasalanan. Kung naalala niyo po yung senior ko noon sa second last word, na isang medical team ang nag-analyze doon sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya doon, ang isang tao raw ay meron 3.5 liters of blood. So nung tinusok ang Panginoon doon sa kanyang tagiliran, no, sa malapit sa puso, bakit daw lumabas is yung water at naghahalo na yung blood. Ang sabi ng mga medical expert, dahil daw doon ay naubos na raw pala yung dugo ng Panginoong Hesus sa kanyang katawan. Ibig sabihin, the Lord Jesus Christ, yung kanyang buong dugo sa katawan, talagang isinaboy niya sa libutan nito. Anong implikasyon niya? Sinisigurado nila na ikaw ay maliligtas. Ibig sabihin, 3.5 liters of water in the body of the Lord Jesus Christ lumabas para lang tayo magubos sa ating mga gawang kasalanan. So, ano po yung dapat nating ipakita bilang mga anak ng Diyos na tayo ay napatawad na? Yes, Pastor, ganun pala yung kwento ng Bible. So, ang Panginoon sumakay para sa akin. So, ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano natin magpakita that we are already forgiven by God? Dapat meron niyang ebidensya na ikaw talaga ay tinubos na at pinatawad ng Diyos. Amen ba? Kailangan nagmamanifest siya sa ating buhay. So, ano po yung mga dapat makita sa atin? Na simbolo na tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Number one, we need to reflect God's character. Dahil ang Diyos ay nagpatawad sa atin, we need to reflect the character of God sa ating buhay. Ano ba yung pinaka number one na character ng Panginoon? God is
a loving God. Amen ba? Kaya nga sabi sa kanyang salita, di ba? If you love those who love you, you are the same with the Father. Sabi niya ganyan. So, ibig sabihin, love your enemy. Kaya sa mga tinuturo niya is love your enemy. Strive to reflect God's character of love, mercy, and forgiveness in all area of your life. Let your words and action be a reflection of the forgiveness you have received from God. So, isa dapat nakita sa atin na nare-reflect po natin yung karakter ng Panginoon para sa atin. Kaya ngayon, pag meron tayong mga taong sabi natin nakakaaway, siyempre hindi mo na siya aawayin. Kasi bakit? You try to reflect God's character for them. As you reflect the God's character for them, pinapakita mo lang. Kasi bakit? Pinatawad na kasi ako ng Diyos. Nung dati hindi pa pinatawad ng Panginoon, ganyan ako. Pero dahil pinatawad ako ng Panginoon, kailangan kong ipakita rin ang kanyang pag-ibig sa iyo. So pangalawa, to show that you are forgiven by God is grow in faith. Dahil pinatawag na ng Panginoon, so the next is dapat lumalago rin tayo sa ating buhay pananampalataya. Amen po ba? Ibig sabihin, nagmamature tayo as a Christian. Lumalawak yung ating pananaw, lumalawak ating kaalaman, pagdating sa mga bagay na spiritual, pagdating sa mga nais ng Diyos sa ating buhay, dapat lumalalim po tayo doon. Hindi po tayo lang, nalaman mo lang na ang Diyos ay namatay sa'yo, tinanggap mo siya, ligtas ka na. Dapat hindi tayo natatapos doon, but we have also the initiative to nurture and to grow our faith, especially our personal relationship to our God. So continually deepen your relationship with God through prayer, studying His Word, and participating fellowship with other believers. Ito yung ginagawa natin every Sunday. Dapat nagbibigay sa atin ito lagi ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng saya every Sunday na we go to this place to worship and honor God and fellowship each other. So the more you grow in your understanding of God's forgiveness, the more you will be able to show your love, God, the love of God to others. Amen ba? So then, pag tayo ay lumalalim sa pag-ibig ng Panginoon, mas ito ay napapakita rin natin sa mga ibang tao kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kapatid, sa panahon po natin ngayon, malaki po yung crisis ng pagmamahal. Pagmamahal na nagagaling po sa Diyos. Sana po, tayo po yung maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Na through our life, no? Through our action, through our words, ma-reflect nila ng pag-ibig ng Diyos ay sumasagot. And let us share that love of God for them. So ito yung mga bagay na dapat nating ipakita na tayo bilang mga ng Diyos ay Kanyang pinatawad na sa magitan po ng ating pagsunod sa Kanyang kalooban. And ang sabi sa verse 8, the riches of God's grace lavished upon us. So ano ba yung sabihin nito? Something means to bestow in generous quantities. Ibig sabihin, yung blessing ng Panginoon na sinasabi ni Apostle dito, Apostle Paul is, kumbaga, extravagant blessing that comes from above. Na meron ito sa mga anak ng Diyos na ibinuso ng Panginoon sa mga nanalig sa Kanya at sa mga sumusunod sa Kanya. At ito ay limitless and freely available to all who willing to accept it. Yung pagbaba ng Panginoon na yan. May isang Christian na is very discouraged in life at napunta siya doon sa dagat. So umiiyak siya dahil nga talagang maraming nangyari sa buhay niya na hindi umaayon sa kanyang kumbaga plano. And he's very frustrated sa kanyang buhay. At parang nag-attempt siya na mag-suicide.
Pero, nung siya inaupo sa isang seashore and asking God, Lord, tulungan mo ako sa aking sitwasyon. Ano ba yung dapat kong gawin? Then suddenly, nakita niya kasi palubog po yung araw. And napansin niya yung mga waves. Di naman kalakasan yung waves noon. Pag pala palubog yung araw, tapos yung waves papunta sa'yo, nag-reflect pala yan. May crystal reflection. At itong Christian na ito, alam niyo yung kanyang immediate na naisip. God is sending message to her through the waves. Sabi niya ganyan, bigla niya naisip na the riches of God's are like waves in the sea, always coming and never stop. Kumbaga, yung blessing ng Panginoon, sabi niya, narealize na, Lord, I'm sorry. Parang humingi siya agad ng tawad na napaka-iksi ng pag-iisip ko na nagtampo agad ako sa iyo, parang kinusyon dapat ang pagpapalaw pala ay parang alon ng dagat. Always coming and coming and coming and never stop. Kaya sa mga oras kong ito mga kapatid, naniniwala ko yung alon ng pagpapala ay patuloy pong hinahabol tayo. Amen po ba? Sana po magpapasa tayo ng blessing ng Panginoon. Huwag po tayong lumay. The more that you are in the place in which kayo nahihirapan, the more you glorify the Lord. The more you proclaim His holy name. Sabihin na ni Panginoon, ikaw yung Diyos na nangako sa akin. You are my rock. You are my salvation. You are the God of miracle. I-declare po natin. You are my counselor. Naniniwala ko, Panginoon, kikilos po sa ating buhay. So ano ba yung last po na blessing na meron po dito sa ating pagpinasan? Believers of Christ are sealed with the Holy Spirit. Ano ba sabihin ng seal? Tinatakan. Meron pa kayo isang nabili ng mga products at may nakalagay doon, if the seal is broken, di ba? Meron pa kayo nabili product na nakalagay na, if the seal is broken, ano sabi ko doon? If the seal is broken, don't buy it. Huwag mo kunin. Kasi kung bakit, ang garansya ng ganda ng isang produkto ay nandoon sa kanyang seal o selyo. Na pag nilili mo yung produkto na yan, bumili ka ng iPhone, eh nakita mo yung sa may box pa lang, putol na yung seal. Magdududa ka ngayon. Opo, second hand yata ito. Di ba? So pwede mong ibalik yun. Kaya dapat kung bumili ng mga produkto, especially mga gadget yan, dapat number one titignan, talaga bang silyado ito? Talaga bang ako pa talaga yung unang nakakahawak nito? Kaya pag yung seal ay broke, ibig sabihin, the chance are baka second hand lang yan. Baka yung iba i-dislash lang yan, tapos nilagay ito sa box at binenta sa'yo. Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya mga kapatid, sabi dito, we are sealed with the Holy Spirit. The unbreakable seal of God. Na hindi ito pwedeng sirain ng anumang sirkumstansya ng ating buhay. Hindi pwede itong alisin ng anumang power ng mundo ito. God sealed us with the Holy Spirit. Ano bang ibig sabihin na sinelyuhan ka ng banal na Espiritu? The seal as the guarantee of our inheritance. Na tayo ay merong mamanahin sa ating Diyos. The Holy Spirit serves as the guarantee of believers in His inheritance in Christ. This inheritance includes, number one is eternal life. Napakalala po niyan. Pangalawa, fellowship with God. The third is all the blessing promised to those who belong in Christ. The seal of the Holy Spirit assure the believers that they are indeed God's children and that their inheritance is secure. Itong seal na meron tayo binigay ng Panginoon ito, grabe ito, nagbibigay sa atin ng assurance na tayo ay kabilang sa pamilya ng Panginoon. At hindi lang po yan, yung mga ipinangako ng Diyos sa atin. Secure na secure po yan. Time will come, God will
give what He promised unto us. Kasi bakit? Secure yan. Seal yan. Sealyado yan. Grabe, no? Kung titignan natin in a spiritual level, God really bless us. Amen? But sometimes the external words challenge us. Many things in this life. No? But in the spiritual level, titignan mo, binigyan pala tayo ng Panginoon ng matitinding pagpapala. Ito yung mga pagpapala na hindi pwedeng alisin sa atin. Pagpapala na eternal ito. So ano ba yung evidence that you are the seal, that you are already sealed by the Holy Spirit? So ngayon, Pastor, ganun pala sinasabi ng Bible. Nung tinanggap mo pa ng Jesus, nung sinunod ko siya, nagbigay ko ng panampalataya sa Kanya, ako pala ay sinenyohan ng Banal na Espiritu. Yes, tama ka. The question is, what are now the evidence in your life that you are already sealed by the Holy Spirit? So ano yung mga ebidensya? Number one is, you have now the desire for God and His Word. No, that sinelyo ka ng Panginoon na Kanyang Banal na Espiritu. Ngayon, nagkaroon ka ng desire to worship the Lord. Dati nahihiya ka magtaas ng kamay. Sinalitan ng mga wala pang Kristyano, nahihiya ka magtaas ng kamay sa Panginoon, di ba? Parang corny, parang pangit tignan, ang sagwa. But because you received the Holy Spirit and sealed you, unti-unti, hindi pala masama magtaas ng kamay. Hindi pala kaya sa mga tao na sabihin ko, pinupuri ko ang Panginoon sa pamagitan ng pagtaas ng aking mga kamay. Ibig sabihin, you are now really sealed by the Holy Spirit. Ang iyong lingkod nung una ko akong Kristyano, magbitbit nga ng Bible, nahihiya ako. But, in the process of the Lord sa buhay ko, I become now proud na binabasa ko ang Kanyang salita. Kasi bakit? Kung wala yung Kanyang salita, hindi pa ako nagbago. The Word of God is powerful. Yung sabi ng Hebrews, it's like double-edged swords. Ibig sabihin, yung mga bagay na hindi mo maalis sa buhay mo, pag binasa mo ang Kanyang salita, naaalis po yan. Sabi ng Bible, it penetrates even to the dividing of soul and spirit. Sabi, sa kalagitnaan yan, tumatagos ang salita ng Panginoon. Kaya sa mga anak ng Diyos na nagnanais ng pagbabago ng buhay, ito po, ang salita po ng Panginoon ay nandito. At isa yan sa mga ebidensya na ikaw ay sinelyohan na ng Panginoon ng Kanyang Banal na Espiritu. You have a desire to worship God and to His Word. Those who sealed by God, by the Holy Spirit, often have a deep longing for God and hunger for His Word. Parang there's this spiritual force inside of you na parang gusto mo laging kumanta ng papuri sa Panginoon, gusto mo laging sambahin ang Diyos, gusto mo laging magbasa ng Kanyang salita. Yan po yung isa sa mga nagiging ebidensya ng Banal na Espiritu ay nakaselyo na sa inyong buhay. This spiritual appetite is a sign of the Holy Spirit working within us. Talagang dati, pag ikaw ay inaayon ng mga kaibigan mo, na kayo ay pumunta sa isang sabi nating party, pero nung ikaw ay nasilyo ng Banal na Espiritu, parang ang gusto mo na lang is nasa bahay ka, you worship the Lord, no? Go to the cell group, magbasa ng Kanyang salita. Kasi nga, pinapakita lang, totoo yung pagkakasilyo sa iyo ng Diyos. At yung selyo na yan din yung mag-iingat sa iyo laban sa gawa ng sanlibutan na ito. It will keep you to the harm of this world. So ano ba yung katunayan na tayo ay may selyo ng Banal na Espiritu? The conviction of sin and repentance. The Holy Spirit convicts the believer of sin and leads them to repentance. Ibig sabihin, mga kapatid, iniisip mo pa lang isang bagay na hindi ayon sa Panginoon, meron na agad signal yan. Kumbaga parang red light, no? Kumbaga stoplight, parang yun na yun. Ibig sabihin, kinukulbi ka ng Banal na Espiritu na hindi mo dapat ituloy. At pangalawa is, yung repentance mo sa Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng repentance? Repentance is changing of mind. The word metanoia. Ibig sabihin, pagbabago ng isip. Nung kahapon sa aming prayer meeting, di ba? Ang ganda ng sharing namin sa aming prayer meeting.
No? Talagang nagtuluan yung mga luha namin sa mga testimonies. At isa lang po yung sa pagpapakita na sinabi ko nga, may dalawang part ang repentance. Number one is you are turning from sin and going back to God. Sabi ko nga, ang buhay Kristyanismo ay hindi ko yung pagbibigil na hindi na gumawa ng kasalanan. Hindi pa binibigil mo sa sarili mo, ganun ka na. No, hindi po yan ang ibig sabihin ng Kristyanismo. Ang ibig sabihin mo ng repentance is, hindi na ako ganyan. Dati ganyan ako eh. Parang ako muna ako, dati po, minom ako, may biso ako, pero ngayon, hindi na po ako nagbibisyo. Kasi bakit? Kasi sinasabi ng Panginoon, anak niya na ako. So hindi na ako ganun. Kaya kahit anong sa'yo ngayon, ng sa libutan ito, pwede mo na sabihin na, ay hindi na po ako ganyan. Dati ganyan po ako. Yun po ibig sabihin ng repentance. So nagkaroon tayo ng mas malalim na conviction sa gabay ng banal na Espiritu. So ano pa yung mga ebidensya na we are sealed by the Holy Spirit? The third is witness of other believers. Ibig sabihin, yung mismong body of Christ, yung mismong fellowship of Christ or Christian, nag-a-affirm mismo na ikaw ay may selyo na ng banal na Espiritu. Fellow Christian can also provide affirmation and encouragement regarding the present and work of the Holy Spirit in your life. Sharing experiences and testimonies of God's faithfulness can build each other up in faith. Kaya pinangyari po sa amin sa prayer meeting. Si Brother Ace, nag-share po siya ng kanyang experiences sa Panginoon na talagang daily, talagang sinusunod niya kalooban ng Panginoon. At yung bawat isa is nakarelate. At yung hindi ko alam ba't kami nag-iyakan. Hindi naman kami naiyak dahil nalungkot kami, but we feel the presence of God. Nasalamat Panginoon dahil binabago mo kami. Salamat Panginoon sa mga experience na nagbibigay sa amin ng tanda na ikaw ay nandyan. Salamat sa mga experience na dahil Lord, nakapatunayan po namin na tama yung ginagawa po namin. So ito yung mga bagay na kung saan ay tayo ay naselyuhan ng banal na Espiritu. So mga kapatid, napakaraming bagay na dapat po natin pagpasalamat sa ating Panginoon base po sa ating binasa. We should be grateful in all aspects of our life. Because Christ died for us, we should be grateful in any circumstances. May mga bagay ba minsan na hirap kong magpasalamat sa Diyos? Ano yung mga panahon na yun na nahihirapan ko pasalamat sa Kanya? Until na pa rin ba? Di ba rin na gratitude heart? Tanongin mo yung ating mga sarili, ba't hindi po natin napapractice yan? Ba't hindi natin nagagawa yan? Maybe, may mga galit ka pa sa puso mo. Maybe, meron pang mga unforgiveness dyan sa heart natin. Kaya hindi dumadalo yung tinatawag natin kapagpasalamat ng puso. In which tayo ay pinagpala naman ng Panginoon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo pinapaalala po ng Bible na tayo magpapasalamat sa anumang sitwasyon. Kasi bakit? God bless us so much. Sabi mo sa iyong katabi, pinagpapala ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos. Amen?